At tumako naman tayo kung paano nanungkulan si Presidente Macapagal noong mga panahong yun. Siya ay naging presidente noong November 14, 1961 na kung saan ay natalo niya si Garcia. Sinasabing naging magaling na presidente si Macapagal noong mga panahong yun. Isa sa mga sinasabi niya nakasulat dito kung saan ni-research ko. Sinabi niya na, I shall be president not only of the rich, but more so of the poor. We must help the bridge with wide gap between the poor man and the man of wealth, not by pulling down the rich to his level as communism desire, but by raising the poor towards the more abundant life. Dito, sinabi ni Presidente kung gaano niya pinapahalagan, hindi lang yung mga mayayaman o may kaya, ganun din yung mga taong walang pera at walang kaya sa buhay. Sinasabi niya na dapat magkaroon ng equality o magkaroon ng magandang pakikitungo sa mga mayayaman at ganoon din sa mga mahihirap. Malaki din ang nagawa niya, katulad ng kanyang pamilya na kung saan yung pamilya niya ay hindi niya isinalo o in-involve sa mga business na kung saan ay konektado sa kanyang pamamahala o kaya naman sa politika. At isa din dito ay nagkaroon din siya ng mga i-dismiss niya rin o inalis niya rin ang korupsyon sa mga officials na kung saan nagkaroon siya ng isang aksyon sa korte na kung saan ay inaalis yung mga taong nagkukurap o kumukuha ng pera ng taong bayan. Naging magaling din si Macapagal sa kung saan naging magaling din siya sa pagkikitungo sa katulad ng mga tao sa ibang bansa na kung saan ay nagkaroon siya ng magandang relasyon sa mga Amerikano o dun sa Amerika kung saan nagtulungan sila, nag-develop o nagkaroon ng magandang relasyon. At noong January 21, 1962, si Macapagal abolished the economic controls that had been in operation since 1948. He developed the Philippine peso by setting its value according to the prevailing free market rate instead of by government direction. Ito yung ipinakita niya na yung pera ay, yung kanyang halaga ay binibase niya sa kung paano umiikot ito sa Pilipinas. It's one thing we all have in common. Hindi kung ano yung gusto ng gobyerno. At nagkaroon din siya, at dahil sa panahon niya rin nagkaroon din ng mataas na ekonomiya ang Pilipinas. Naging magaling din siyang presidente sa mga tao na kung saan nasasabi ng mga tao yung kanilang mga saloobin. Marami din siyang nagawa sa Pilipinas na kung saan nagkaroon siya ng mga bagong law at saka mga programa tulad ng Land Reform Program at ang Foreign Policy. At ang iba namang pamamahala ni Diosdado ay sasabihin o ipapamahali sa atin ng aking isang kaibigan. Ang kosa, pasok! So mga kaibigan, pag-uusapan naman natin ngayon kung ano yung mga programang ipinatupad ni Diosdado Macapagal habang siya ay nanungkulan bilang presidente ng Pilipinas. So silabi na ng kasamang ng aking kakusang si Kate kanina nga yung mga programs katulad ng Land Reform Program, Foreign Policy at saka iba pa. So sa Land Reform Program, ito yung sinasabi na to ameliorate the plight of the Filipino peasant in the face of vast population growth. No, ang ginawa ni Macapagal ay gumawa siya ng isang public land clearance program to make new farmlands available para sa mga tao that time. So, ang ginawa niya kasi nga concerned siya sa mga nangyayari noon. Kasi ayaw na yung mga kumbaga yung mga abusive and unjust tenancy system na kung saan ay namana pa natin noon sa nung unang tao na nag-colonize sa ating bansa. Just like for example, the Spanish, di ba? So ang ginawa niya is the product of his concern, kasi concern siya
for the impoverished majority was the Land Reform Code of August 8, 1963. So, yun ang pinatupad niya, the Land Reform Code of August 8, 1963, na kung saan that code which sought to replace, para i-replace yung mga abusive, unjust tenancy system, na kung saan, yung sinabi ko kanina na namana pa natin sa mga unang nag-colonize sa ating bansa. So, from the colonial times by the leasehold system, affording the full government protection to the leaseholder. So, as a positive result, no, noong noong 1966, it demonstrated the value of the land reform program in materially improving the local living condition. So, na yun, yung code na yun, nakatulong rin siya sa pagpapaunlad ng sa condition, sa pagpapaunlad ng buhay ng mga tao doon. So, kumbaga yung conditions of the lalo na yung mga rural poor people so that time. So, yun yung land reform program. At para naman sa another program which is yung foreign policy, i-discuss or i-explain yan sa atin ng ating kakusang si Kate. So, tama ka, Dexter, di ba? So, hindi lang mga land reform program yung mga ginawa ni Presidente Diosdado. Meron din tayong foreign policy. Itong foreign policy kung saan kasali dito yung ibang bansa at yung Pilipinas. Nangyari ito dahil nung panahon yon nagkaroon nga ang mga bansa ng mga pananakop, ng mga katulad ng mga ibang bansa, gusto nila sakupin ng Pilipinas, mga ganun. So, mga panahong yun, napag-isipan ni Presidente Diosdado na sana magkaroon sila ng freedom o magkaroon ng isang union o pagsasamahan ang mga Asyano o yung mga lugar na sakop ng Asia. So, doon nagkaroon ng foreign policy. Kung saan, inunan yung June 1962 ni Macapagal, i-claim niya yung Philippine sovereignty over the British North Borneo o yung Sabah. Kaya nung July, nag-propose siya ng isang establishmento na a Greater Malayan Confederation na kung saan gusto niyang maghiwalay yung Malaysia sa pananakop ng mga British o ng lugar ng Britanya. Dahil dito, pag nangyari yun, magkakaroon ng maganda o malaking federasyon na mangyayari na kung saan itatawagin itong Pan-Asian Union. Kaya noong July 31, 1963, ay nagkaroon ng pagpupulong kasama si Presidente Sukarno ng Indonesia at Abdurrahman ng Malaya. Noong Agosto, itong tatlong lugar na to ay nagkaroon ng pagpupulong na kung saan ay nagkaroon sila ng isang pagkakaintindihan na gumawa ng isang samahan na tinatawag din noon na Mafilindo. Itong samahan ng tatlong lugar na ito laban sa mga lugar na nanakop sa kanila dahil gusto rin na magkaroon ng isang freedom o pagkaroon ng kalayaan. At nung panahon yung panahong yon ay yung administrasyon ni Macapagal, kahit na lumalaban siya sa mga tao, para sa mga tao, nagkaroon din ng problema. Ito ay dahil nasangkot siya sa isang massive o isang malaking korupsyon ng gobyerno na kung saan ay kasali yung mga kongreso, kasali yung bureaucracy, na kung saan ay bumaba yung ekonomiya ng bansa at lumaki yung problema ng bansa, na kung saan ay nakaapekto ito sa panunungkulan ni Presidente Diosdado at kung saan yung 1965 election ay nanalo na presidente si Ferdinand Marcos. Ngunit
pagkaraan ng 20 years ay nagpatuloy pa rin ang Macapagal political legacy life na kung saan ay yung presidente natin ngayon na anak niya na si Gloria Macapagal Arroyo ay naging senador at yung anak niya naman na si Cielo Macapagal Salgado ay naging vice-gobernador ng Pampanga. At hanggang ngayon ay nandyan pa rin ang Macapagal sa linya ng politika dahil ang kanyang anak na ngayon ay ating presidente na si Gloria Macapagal Arroyo. Si Presidente Diosdado Macapagal ay namatay noong April 21, 1997 dahil nagkaroon siya ng isang heart failure o sakit. Siya ay namatay sa edad na 86. So masasabi nating doon natapos ang panunungkulan ni Diosdado Macapagal. So, ngayon ay alam na natin yung buhay ni Macapagal Arroyo. Sana ay may natutunan tayo, may nalaman tayo, at sana ay maging inspirasyon natin siya para magkaroon ng isang maganda at masayang lugar o isang bansa tayo na kung saan ay tulong-tulong tayo para gumanda, tumaas ang ekonomiya at magkaroon ng magandang relasyon ang bawat isa. Maraming salamat po.